understand why you come to the church? Sabihin mo katabi mo, alam mo ba ba't pumupunta ka sa church? Amen. Ang pagpunta sa church ay isa din tanda ng pagpapasalamat. Amen? Halimbawa, binless tayo ni Lord ng isang event like sports fest. Mag-church ka kasi magpasalamat ka kasi biruin mo. Ang tanda mo na kasama ka pa sa cheering. Maraming nangyayaring magagandang bagay pagka pinagsisilbihan mo ang Panginoon. Do you believe that? Kaya ang sabi ni Pastora kanina, it's impossible to serve God with a strange fire. Maganda magpakatotoo kasi ang kaloob ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, Jesus came to baptize you with the Holy Spirit and with fire. Yung fire yun ang magmomotivate sa iyo. Yung fire yun yung ayaw mong tumayo, pero tatayo ka kasi totoo apoy mo. Tama ba? Yung ayaw mo nang parang pagod kang maglingkod, pero gagawin mo kasi ang apoy mo totoo. Yung sinasabi nilang seek first the kingdom of God, pag naka-install yun sa puso ng tao, kahit na anong bagay na gustong mauna, palaging mas nauuna yung kalooban ng Diyos. It can never be behind if the true fire is in your heart. There's nothing more priority than being with the presence of God. I remember Martha and Mary, when Mary sat at the feet of Jesus to listen to Jesus. And Martha kept doing the household chores. Nagluluto siya ng kamote. No? Nagpiprito siya, naggagawa sa bahay. Nung nakita niya, yung kapatid niya, nakaupo lang sa paanan ni Jesus, nakikinig. Nireklamo pa niya, utusan mo naman yan. Ako lang yung gawa ng gawa dito. Oh, Maria, Maria. Ang ginagawa niya, ito ang tama. Bakit? Hindi naman palagi nandun si Jesus sa bahay nila. Sabi, chance ko na to. At makinig sa paanan mismo ni Jesus. Amen? Kaya meron kami network na minutes, sabi ko, you know, your most important meeting in your network is when we are there. I'm telling that straight to the point because we know who we are and we know we cannot give our time to everybody. Say amen. Now you came to the church, of course. No? Dumating ka dito para sa Panginoon. Then patunayan mo. Pag dumating ka dito para sa Panginoon, dapat nangungusap sa iyo ang salita ng Diyos. Dapat aalis ka dito nang may alam ka sa pinag-usapan ninyo ng Panginoon. Aalis ka dito na yung mga katanungan mo sa buhay, sinagot niya. Tama? Aalis ka dito, uuwi ka mamaya, taglay mo yung pag-asang galing sa Kanya. Hindi yung pupunta ka sa church parang burden. You know, to test a man, a minister, pastors, leaders, o sino mang leader sa church, to test his loyalty and integrity in serving when the money was removed. Doon mo makikita ang integrity ng isang tao kung naninilbihan lang siya sa Panginoon dahil sa pera, dahil sa posisyon. Pagka hindi niya ma-execute, mabuti yung nakasanayan ng gusto niya, tapos umalis siya, kita mo kung anong nasa puso niya. Yung mo, si Job, everything in the life of Job, he is doing a good life. Everything, money, prestige, power, good life, property, everything, but God took them all away. Sino ba naman di magre-reklamo? But he still remain trusting God.
Say amen. So, kapag magandang trabaho mo, nawala kang trabaho, nanlulupay-pay ka, nawalan ka lang ng trabaho, nanlulupay-pay ka na. Nakakapanlupay-pay ba mawala ng trabaho? Malaking apoy at maliit na apoy, parehas lang. Do you believe that? Kung misa nga mas, pipiliin mo na yung mensana na apoy na lang kaysa sa maliit. Gusto niyo malaman? Halimbawa, papatayin ng isang tao. Kung susunugin na mensana na ipapasok sa horno, patay agad. Tama? Tama? Pero anong gusto mong pagkamatay? Gagamitin sa'yo, lighter? Unti-untiin ka? Mamamatay ka pa rin, pero matagal. Sabi ko, Lord, mensana na. Amen? Kung minsan, God has a big thing for you because a great plan for you. You don't understand. Hindi mo naunawaan ang paraan ng Panginoon. Kapag hindi ka babad sa salita ng Diyos, you will really move strangely. Pag natanggal na yun, pag wala na yung answered prayer, wala na. No, I've proven this a lot of time in my life. Especially when God demanded our very own job. Sabi ko, Panginoon, wala na sabi, pwede ba, Lord, iba na lang hingin mo, ba't trabaho ko pa? Sabi ni Pastor Maylin, mag-reside na rin ako. Sabi ko, Lord, pwede magbago isip ng asawa ko. Hindi, talagang aalis na ako. Pwede pang paabuti mo naman December, sayang ang bonus. No. Pag sinabi ng Panginoon, go. Kasi kung minsan lang yung opportunity, hindi mo na yung makikita sa next cycle. Halimbawa, one Sunday you will miss, and the blessing of the Lord will come out from the pulpit you did not hear. You don't know that is your breakthrough. You give in to the will of the devil because you have exchanged that with something else. That's why many people keep failing because they cannot really give, seek ye first the kingdom of God. Amen? Pag hindi mo inuuna, talagang mararanasan mo talaga yung maraming katanungan sa buhay na hindi mo masagot-sagot. One time, the Lord commanded His disciples, get that small horse or colt that's been tied, untie it. That colt, no one has ridden it yet. Wala pang sumakay dyan. Kunin nyo, pag sinabi nyo, kung sino ang magpapakuha, sabihin nyo ako. Ganun ang authority ni Lord. Pero bago niyan, get that horse that is against you. Sometimes there are many things in life that is against you, against your will, against your... Diba, minsan gusto mo lang naman umattend. You know, I love the people from Rome, Italy. I cannot say they are perfect, imperfect people. They just love to change life. People in Rome, Italy, they just love to have yung right relationship with God. Gusto lang naman nila magbago, gusto lang naman nila makaranas. Even a glimpse of what we are enjoying here sa magnitude ng ating ministry. Gusto lang naman nilang makaranas ng tunay na paghipo ng Diyos sa kanilang mga puso. Sometimes, it is being ignored and it cannot be given. And that's too dangerous when some ministers cannot accomplish their true calling to touch the heart of people from the very heart of God. True fire is necessary. People just want, gusto ko lang naman magbago. Lord, gusto ko lang naman magnegosyo.
Bakit kailangan ako bumagsak? Gusto ko lang namang umasenso. Bakit ako napigilan? Gusto ko lang naman umabante. Bakit nangyayari sa aking buhay ito? You know why? Because in this world, there are so much against you. Say amen. Especially you have a caliber calling from God. Don't expect this world or the work of the devil will not oppose you. Surely, you will be opposed. Si Jesus nga in-oppose ikaw pa. Tama ba? So, siguraduhin mo lang na hindi ikaw ang sagabal sa mga tao para maranasan nilang Diyos. Say amen. Say amen. Kaya kung minsan, you have to be very careful with your testimony. People are all looking on you. Ang sabi ng Bible, if you become the stumbling block for people, get yung panggiling ng bato, ng panggiling ng rice, o kung anong panggiling dyan, itali daw sa leg, itapon sa dagat. Ibig sabihin, bumagsak ka na mag-isa, huwag ka lang magsama. Say amen. You have to be very careful with our testimony. That's why before you do such thing, think. Think before you click. You remember that message? Sometimes saka gusto mong gumandang buhay, gusto mong gumandang katayuan, nagmamadali ka sa isang matupad ng pangarap, kumisan yun ang highway din papunta sa impyerno. Be careful with your decision in life. You know, when I was young, I don't understand. I'm keep rushing na umasenso sa buhay. Nung pinipilit kong gawin sa sarili kong kaparaanan, parang ang bagal. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Nung sinabi ko yon, bumulusok naman sa tagumpay. Amen? Pag pinaubaya mo sa Panginoon, sabi ni Lord, diyan ang inaantay ko. You cannot translate the message of God in your heart because you don't understand His will for you. Bakit? Sagabal kasi yung will mo. Tanungin mo yung katabi mo, bro, sis, hindi kaya sagabal ang will mo sa will ni God? Si Jesus nga may sariling will di ba? Ang sabi niya, Lord, Father, but please put away this cup away from me. This is too difficult. But anyway, Father, not my will, but your will be done. See? Bakit? Alang-alang sa mga tao. Alang-alang sa katabi mo. Ngayon, hindi na in-insist ni Jesus ang will niya para ang will ng Father masunod kasi may pangarap si Lord sa katabi mo. Sabi mo, tapagin mo, ayun naman pala. Amen? Pangalan ng ating topic ngayon, auto-translate. Yan. Pakakain natin pang yun. Sabihin mo sa katabi mo, auto-translate. Si Lucifer, supposed to be Lucifer, should be a good name. But, you know, Lucifer is a worship leader. Tayo mo yung katabi mo, maganda bang boses mo? Baka ka mo mala-Lucifer ka. Baka ang boses mo mala-Lucifer. Lucifer is a worship leader in heaven. Tama? Gabriel is a messenger. Michael is a warrior. So ito si Lucifer, alam natin ang istorya, nag-revolt siya. Tama? The first recorded rebellion, actually, jealousy. Nakikita niya ang Diyos, sabi niya, I want to be. You know that? Alam mo, meron akong may sabihin ako sa inyo. Pagka may kinaiinggitan ka, huwag mong tabihan, huwag mong tapatan,
torture sa yun. Amen? Kung hindi siya iiwas, ikaw ang umiwas. Kasi ang inggit, torture. Do you agree with me? Do you agree with me? Kasi meron akong kilala, ang dami-dami lugar, tinapatan pa ako. Alam mo, kung minsan, naiinggit ka na sa tao, ang isang tao may kinaiinggitan na, dinidikitan pa. Amen. Amen? Pag naiinggit ka, unfollow mo agad. Lalo na pagkahanip mag-post yan araw-araw. Do you understand? At kung break na kayo, block mo na. Tama? Kasi babantayan mo yan. Minsan lang ang buhay, puro inggit pa at galit. Itong si Lucifer, he can always see the glory of God. And his intention is to be like or maybe go beyond. What happened to him? He was kicked out from heaven. Genesis 1, creation is beautiful. Genesis 2, became void. So there is a big occurrence between Genesis chapter 1, verse 1 and 1, verse 2. Big one. Then, permission happened. So ang creation is like recreation. First created, then messed up. When Lucifer landed in this world, he messed up the whole creation and God made the permission. Kaya, pag maririnig mo, let there be light, that's permission. Tama? Why? Let him go. Permission. Tama ba? So, God decided to give that permission for recreation. Why? He has the man in his mind to be created after giving everything. Say amen? But do you know the story? Before the creation of man in this world, Lucifer, who became Satan, was already in this world. Are you getting it? Kaya may nanukso eh. So, siyempre, wala pang kasalanan si Eva at si Adan, inosente pa. Hello? Pero binigyan sila ng dapat gawin na hindi nila susuwayin. Amen? Nasusundan mo ba? So, nakita ni Satan, na dating Lucifer, na ito ang kailangan kong makuha kasi binigay sa kanyang image and likeness. Pag ito nakuha ko, whereas in man has a greater position than angels, sabi niya, kukunin ko to, nung makuha niya yon, nakuha niya yung Adamic position. You can understand it? Nakuha niya yung Adamic position, kaya nagkaroon siya ngayon ng power. Biro mo, nakick out niya yung created being, the created being according to the image and likeness of God. Nung makuha niya yung Adamic position, sabi niya, eto na, nakuha ko ang dapat kong makuha. Kasi siguro nag-iisip si Adam, gusto ko lang naman kumain. Why someone along the way against me just rose up, na-kick out siya tuloy sa dapat niyang magandang buhay. But you know, ladies and gentlemen, brothers and sisters, listen to me. The Lord God already knows that. Do you think there is something in this world that God doesn't know? He knows everything. That's why, ang sabi ng Bible, from the scripture itself, ang sabi niya, sa 1 Corinthians 15:45, the scripture tell us, the first man, Adam,
became a living person, but the last Adam, that is Christ, is a life-giving spirit. Ni-restore niya yung Adamic position, binalik niya sa tao. Kaya yung authority, nasa iyo na. Amen. Sabihin sa katabi mo, yung authority, nasa iyo na. Kaya si Jesus was the second Adam. Pagka binigay mo yung faith mo sa Kanya, that position will be brought back to you. Say amen. Kaya si Lord, even if this world is against you, He already have the solution for everything that is against you, for you to become very successful during your journey in this world we call life. You understand? Kaya mahirap sa tao ang walang Diyos. Kaya hindi ko alam bakit pagpapalik mo ang Diyos. Kaya hindi ko alam bakit hindi mo papaprioritize ang Diyos. Ang tagumpay natin nasa Diyos. Kaya sabi ni Paul, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya kahit saan ka pumunta, ang Holy Spirit nasa iyo. Para kang may flashlight, ay pupunta ka sa bundok, ano ngayon? Kung saan ka pumunta, may liwanag. Makita ka na mga kutitap, uy, kamag-anak. O may ilaw din kahit madilim. Amen? Kahit madilim ang iyong paligid, may liwanag ka pa rin. Kaya, anything that is against you, you don't care. Because why? There is already an automatic solution that is already stored in you. Our wonderful, beautiful, loving, caring, comforting God, the Holy Spirit, that resurrected Jesus from the grave, is the same Holy Spirit that is in you and me. Yun din tinuro ni Dr. Church. Tuwan-tuwa ako kasi, di ba nasabi ni Dr. Church, pagka pumasok na siya sa shower, grabe yung revelation. Natitingin na kami ni Pastora kasi ganun din ako. Pagbuhos na ng tubig, grabe, kung minsan halos kalahati ng ituturo ko dito, galing pa sa shower. Nangungusap talaga ang Panginoon. Amen? Basta marunong kang makinig, walang problema sa revelasyon. Ang importante ang pakikinig. Okay? Now, the problem of many people is perception. Sabi mo, perception. Sabi sa Isaiah 43:19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Ang kumisa ng Panginoon, gumagawa ng paraan, hindi mo maunawaan. Gumagawa siya ng solusyon, dahil ikaw may sariling solusyon, hindi mo maintindihan. Akala mo, may ibang pagkukunan ng saya, inahanap mo sa iba. Hello? Hello? Sabi mo, si Lord ang iyong joy, pero bakit kailangan mo mandaya, masenso ka lang? Kung si Lord ang joy mo, wala kang ibang pagkukunan ng joy, kundi si Lord lang. Di ba sino dito may Holy Spirit magsabi ng amen? Ito, lagi ko ito sinasabi, di may pagmamahal ka. Ba't nangingibabaw yung hate mo? Amen? Ang sabi ni Lord, mahalin mo ang kaaway mo. Pag nagawa mo yan, babaguhin ni Lord ang puso ng kaaway mo. Amen? Joy, bakit hindi ka masaya? Sino yung may pangalang Joy dito? Peace, may Holy Spirit ka, may kapayapaan ka ba? This is the problem. Okay? Do you not perceive it? Dapat naunawaan mo. Sabi, gumagawa si Lord, gumigiros siya, hindi mo maintindihan. Gumagawa ka ng sarili mong kaparaan. Ito pa yung. Alam mo si Samson?
Isang ayaw kong ugali ni Samson. Sabi niya, marunong pa sa magulang. Sino ba yung mga bata dito? Kung minsan may payo yung magulang, as if ang galing ng mga bata ngayon. Mga bata ngayon, ang gagaling. Sabi ng magulang, huwag mong ituloy. Itutuloy pa rin. Huwag mong gawin. Kung ano sinabi mo, yun pa yung gagawin. Ganun sabi kay Samson, no, I want take that as my wife. What? There are so many girls within our tribe. Why? From the enemy. No, that's one I like. Although kalooban ng Panginoon, pero alam mo naman nangyari kay Samson. Inuukit ang mata. Pinarusahan, pinahiya. Nawala ng lakas. Bakit? Nagmagaling. Hindi nakinig sa magulang. Sino mo hindi marunong makinig sa mga magulang? May katabi kang yun. Sabi mo, makikinig ka ba sa iyong mga magulang? Amen? Napamarunong kayong makinig sa mga magulang. Amen? Kung nalinis nyo yung sarili nyong pupo ng baby kayo, bilib ako sa inyo, hindi nyo kailangan ng magulang. Diaper nyo nga, hindi nyo kayang palitan ng baby kayo. Umaasa kayo sa magulang. Amen? Pag gutom ka, iiyak ka, hindi ka makahanap ng sarili mong pagkain. Nakadepende ka sa magulang. May mga bagay na dapat mo, kasi matanda na ako, ma! Bakit? Ilang taon yung kinatanda mo? 12 years old? Yung nanay mo, nag-plus 12 din. Alam naman, ikaw lang tumanda, magulang mo, na-retain. Nag-plus 12 din siya. May natutunan din sa buhay. Ang magulang na hindi mo pa rin alam. Kung nag-a-adjust ka, nag-a-adjust din sila. Nag-a-adjust din edad nila. May natututunan din. So all they desire is to prevent something what is in life that is against you. They don't want you to fall. That's why they are downloading to you what is best for you. Ganon bumagsak si Samson. Because why? You cannot perceive it. Ang Panginoon gumagawa minsan, hindi mo maintindihan. You know, this very hearing and understanding and perceiving is crucial to your success. Dami kong pinagsasabi, kahit mga lingkod ng Diyos minsan, mga pastor, ang titigas ng ulo. Sabi ko, huwag kong gawin. Gagawin pa rin. Akala ko minsan, alam mo, lalo na pag tumanda-tanda na ako, minsan ayaw makinig talaga. Kasi nga magaling. Amen. Delikado masyado magaling. Sabi mo, magaling ka ba? Look, in 1 Corinthians 2, 1-12, this is what the Bible says. And so it was with me, brothers and sisters, when I come to you. I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Si Paul to, matindi to. Pero wala na, parang sabi ni Paul, wala na akong pinagmamalaki. Kung di si Jesus, asang kanyang crucifixion. Wala nang mas mahalaga kay Paul kung hindi malaman si Jesus at ang kanyang crucifixion. I came to you in weakness with great fear and trembling, but my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Hindi na mga pambola, mga tinuturo ko sa inyo, but with a demonstration of His Spirit's power. Nakadepende siya kay God. Nakadepende si Paul kay Lord, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Did you hear that? I always say that, but I hope you remember that. Sometimes, masyado kang bilib sa tao. Amen. That's why I want you to make your own devotional. I want you to do your own prayer. I want you to encounter the Lord personally by your own. Amen. Para pag yung isang tao, pinepeke ka, madidetect mo, Para may galaw ang isang tao,
Hindi mo ma-discern kasi lobat ka. Medyo hawakan mo ang katabi mo, kung may signal yan. Amen? Alam mo kung minsan, sa isang lugar, ang taas ng signal, hindi ako makakonect. Signal lang, walang power. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not with wisdom of this age. Mga bata ngayon, no? Ang gagaling! Ginugel lang naman. Kung makausap para mga doktor, nanood lang ng reels, naniwala na. Amen. Ayan o, sabi niya that the wisdom of this age, of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden. Look, a mystery that has been hidden. Kaya nga auto-translate. Sometimes, there is something happening in your life that you don't understand. But if you are perceiving, if you are discerning, if you are being led by the Holy Spirit, automatically, you can perceive the will of God. Why all these things happen to you automatically. Alam mo, wala naman ako problema ngayon pa kung di ako nagsasalita ng Bisaya. May Google, Kapampangan, to Bisaya, click! Dapat ito palang ibig sabihin nito. Ang bilis, pag-click ko, matatranslate na. Ganun ba tayo kabilis? Kasi pag discerning ka, tutuloy ko ba ito o hindi? Sometimes, wala ka ng oras para mag-isip. May mga tao binibitin, hindi, kailangan ko na, ngayon na. Magdesisyon ka, magtahanan na tayo. Gawin na natin to, baka hindi na natin magawa uli. We need to translate. What the Holy Spirit is telling you must perceive. Because sometimes it will cost you everything. Sometimes it will cost your life, your health, your wealth. For a single mistake, you will drag the entire family on a single mistake. Especially when you are the head of the family. Sa isang mali mo lang desisyon na walang leading ni Lord, talagang magkakagulong-gulong yung buhay. Kasi hindi mo ma-translate. Nakakalooban ng Panginoon, ba't nangyayari sa akin to? Hindi mo ma-perceive kasi wala kang intimacy. Now we declare God's wisdom a mystery that has been hidden. There's hidden things we need to discover. Ano yung mga to? Ano bang kalooban ng Panginoon? Bakit ang pinagpe-pray ko hanggang ngayon hindi pa naibibigay sa akin? Ang tagal ko na itong pinapangarap, bakit hindi pa mangyari? Kasi ikaw pa nasusunod. Puro kasi keepers, di ba yung ginagawa? And that God destined for our glory before time began. Now, none of the rulers of this age understood it. For if they have, they will not have crucified the Lord of glory. Alam mo, even Satan, if he understand the mind of God, he will not crucify Jesus. These people will not shout, crucify him, crucify him. Because Satan himself don't know the plan of God. Even yung mga Pariseo, kala nila, mga Sadducees at Pharisees, pag naipako nila si Jesus, pag napatay nila si Jesus, piling nila panalo sila. They don't know that's the start of their defeat. Why? Hindi nila ma-perceive. Even the apostles, sinabihan sila ni Lord, in the third day, I will rebuild this church. Hindi nila maintindihan. After ng crucifixion, after ng resurrection, ito yung sinasabi ni Jesus. Ito yung sinasabi ni Lord na magkakasama pa tayo.
So naiintindihan nila kung minsan, kapag hindi ka intimate sa Kanya, hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. Ang masama nun, ang lahat na magiging desisyon mo, puro tsamba. Amen? Amen. Amen. Sabi ng diretso ko, however, as it is written, what no one has seen, what no one ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Wow! These are the things God has revealed to us by His Spirit. Imagine, if you have the Holy Spirit, you can perceive the mind of God. Say amen. That's why you are no ordinary. The moment you have given your faith to Jesus and believe in Him as your Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, the Bible said you are saved and you possess the Holy Spirit and your body became the temple of the Holy Spirit, you can perceive the mind of God. Whenever you read, you understand what you're reading. You are not only learning, you are perceiving. Amen? Dahil dami kong nakitang aral sa salita ng Diyos, hindi makuha ang kalooban. Kaya nga, sabi ng Bible, there are things that God revealed to us by the Spirit. He's already warning us. Winawarning ka na niya tayo. Kung matalino ka, you will not love gripping your hands to the things of this world. Isn't it? I told you, the Bible said, what will profit a man? He began the whole world to lose his own soul. Sa'yo ng buong mundo. Pag hindi ka na ligtas, ano lahat yan? Farm? Kondo? Building? Kotse? Van? Ano pa? Malulusaw lahat yan. Why? You don't perceive the mind of the Spirit. Alam mo, naging ugali mo? Na meron ka? Dumamot ka. Amen? Nakabili ka na ng lupa, nung wala kang lupa, nang nanakaw ka ng mangga. Nung may mangga ka na, ayaw mo magbigay. Nung wala ka, hindi ka madamot. Mahirap, wala ka na, madamot ka pa. Tama? Kailan ka naging madamot? Nung meron ka. Amen. Ay, sabi niya, hindi, mapagbigay ka. Ako nga. Binigay ko ang kahit sa isang anak ko eh. Hindi mo naman niningi. Alam ko, kailangan mo. Sometimes maliit na bagay. Narinig ko palagi yan. Maliit na bagay lang naman yan. Naririnig ko palagi yan. Pero ang totoo nun, ang daming suga pa sa mundong ito. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Sabihin natin, deep things. Yung hindi mo maaarok, sobrang lalim, hindi mo maintindihan. Ba't ako may cancer? Sabi ng isang tao, paano mo malalaman na ang Diyos nagpapagaling? Amen? Bakit ka na-bankrupt? Bakit doon na-bankrupt? Kasi alam ng Panginoon, pagka nagtuloy-tuloy ang kasikatan mo, yayabang ka, hindi ka makapasok sa langit. Amen? Ayusin ko muna ugali mo. Pag okay ka na, mayaman ka na, papasok ka pa sa langit. Amen? Okay na yung mayaman ka, papasok ka pa sa langit. Hindi yung yumaman ka, yumabang ka. Nakuha natin? Kasi hindi mo ma-perceive ang kaisipan ng Diyos. Kasi hanggat ang utak natin pang mundo, hindi tayo pwede sa langit. Why? Magnanakaw ka doon. Bakit? Ang lalakaran mo doon, ginto. Mahilig ka sa magnakaw ng ginto dito. Makanakaw nga to. Magsasawa ka. Kumuha kang pangkatam, katamin mo yung flooring ng langit. Ginto yun. Basura doon yun ng ginto. Amen. Iniisip ko nga, pinagkataman sa langit ng ginto. Tinapon dito. Ito yung pinag-iaawayan sa buong mundo. Verse 11, for who knows a person's thoughts except their own spirit within them. Kaya kung minsan, people try to make themselves so spiritual, but
Hello? Tapikin mo rin yung katabi mo. Namnamin mo yung signal niyan. Ilang bar? Hawakan mo gano'n, tapos itaas mo. Kung ilan yung daliri mo nakataas, yun ang signal niyan. Pag inawakan mo, isa lang tumaas na daliri mo. 1 bar lang yan. Oh God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Do you understand that line? No one knows the thoughts of God except the Spirit of God. And when we receive Jesus, we receive the Holy Spirit. It means we can have the thoughts of God. Pag alam mo ang plano ng Diyos, hindi ka na mahirapan sa buhay mo. Ito pa lang, alam ko kalooban na, pag lang, may translation na agad. Ito alam ko yan. Alam ko yan. Kung minsan naiinis ka, grabe naman, ba't winanway itong daan na to? Winanway yan for a reason. Diniretso mo, bandang uli, kinikrain ka, nahulog ka sa sapa. Hinarang, tinuloy mo pa rin. Ang Panginoon, marami siyang hinaharang. Pag diniditur ka niya, makinig ka na. Amen? Look, what we have received. Oh God, napakaganda nito. What we have received is not the spirit of the world. But the Spirit of who is from God. Yun ang meron mo so that we may understand what God has freely given us. Baka na diba? Kapang sarap malaman mo sa iyong kaisipan kung ano ang kalooban ng Lord sa buhay mo. I've seen many women. I'm sorry kung matamaan ka nito. Kung marami mga naging single mother, sayang huli ang message. Kung maaga silang nagkaroon ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay, baka hindi sila nagdesisyon ng mali. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Huwag kang madadala sa mga six-packs. Huwag kang madadala sa passport. Amen? Amen? Huwag kang padadala sa mga blue eyes. Perceive mo, ano kalooban ng Panginoon? So that we may understand what God has freely given us. Salvation. Wala namang ibang plano si God. Kung titignan mo yung Luke 4:18 na naging ministry ng ating Panginoong Hesus, para sa mga blind, for them to see. Okay? Sa mga captive, for them to become free. Para sa mga oppressed, para magkaroon sila ng katiwasayan. Nung kung titignan mo yung Luke 4:18, lahat na pala ng tao problemado. Sabi ni Lord, nandito ako. I got this anointing. The Bible said, the Spirit of the Lord is upon me, said the Lord Jesus Christ, because He has anointed me to bring the gospel to the poor, to bring deliverance to the captives. Lahat problemado. Kayong katabi mo, kung walang problema yan, patay na yan. Tanungin mo siya, may problema ka ba? Wala. Amen! Umamin ka. Kung ayaw man ang problema, pwede ka nang mamatay. Sa bahay lang ang isa sa pinakamahirap na sagot, anong kakainin natin? Ang dami-daming pagkain sa rep, ang hirap magdesisyon kung anong kakainin sa araw na to. Are you with me? Kung minsan tatanungin ni Pastor, ano luluto natin? Ba't sa akin pa tinanong yan, napakahirap na tanong na yan. Alam ko naman, pag sinabi ko, ayaw niya.
Sabi ng mga anak ko, Ma'am, you know, I saw you are only cooking everything that is of benefit to Daddy's health. You know, Ma'am, we still eat pork. We also want to eat something like steak. We are not yet old. Kasi pastora, minsan ang luto na, amen, siyempre, kinoconsider niya ako, mga broccoli. Ano yung uso ngayon eh? Broccoli. Nagkakasundo-sundo lang sa bahay pag may bibimbap. Yan. Korean. Medyo may gulay-gulay yan. Medyo nasa gitna kami. Nagkakasundo-sundo kami. Pero pag hindi madesisyon, kain na lang tayo sa labas. You know, anything that is against you, God has already a solution for it. You just need to discover why these things are against you. How many times I told everyone from this pulpit, kung saan ka ginugulo ni Satanas, doon siya takot sa iyo. Amen? Bakit nagpupumilit si Satanas? Na pinipilit niyang maipako si Jesus sa krus. Bakit? During the time he is tempting Jesus Christ, hindi bumibigay si Lord. Binigyan siya ng pagkakataon makakain si gutom. Turn that stone into bread. Alam niyang gutom si Lord, hindi pumayag ang Panginoon. Binigay sa kanya, kikita mong lahat yan, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Paglingkuran mo lang ako, hindi pa rin natinag si God. Hindi basta-basta nakukuha si Jesus sa ganun. Do you understand? Everything that is against the calling of the Lord Jesus Christ, the devil keep on doing it because he cannot perceive the mind of God. You know the good thing? Sa iyo at sa akin, binigay ng Diyos yan. Amen? Are you happy with that? Are you happy with that? Kaya yung ibig hindi naman binigay kay Lucifer eh. Binigay sa'yo. Kaya yung mukhang yan, huwag kang magreklamo. Mukha mo. Yan yun. Amen? Amen. Sa heaven, may facial recognition. Huwag mong babaguhin yan. Pagpasok ka ng hell, di ba? Black eye ka, ba't blue eyes ka? Hindi kita kilala. Layas ka dito. Amen? Sa kagustuhan mong pumayat, nagkasakit ka. Yung timbang na yan, yun ang inaantay sa langit. Yung shape na yan, yan yun. Amen? Amen? Amen. Kung nakalabas yung ngipin, yan yun. Pinasok mo. Hindi, wala namang problema magpaganda. Sobra naman kayo. Kaya pag minsan sa kakapilit mo, alam mong ibig sabihin? Hindi mo alam, minamahal mo na pala ang sarili mo kaysa sa Diyos. Kung hindi ka makaalis-alis dahil sa salamin, na-late ka tuloy. Nasosobrahan ka sa sarili mo. I always tell someone, maybe you will have too much of yourself. Ang ibig sabihin doon, baka makalimutan mo ng Diyos kasi sasosobrahan ka na sa sarili mo. Amen? Malungkot na balita yun. Hindi si God ang satisfaction mo. Kahit anong gawin mo, ganyan ka pa rin. There was a story in Mark 5:1-20. They went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Saan nakatira? Sa sementeryo. Okay? This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain.
For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Ibig sabihin, kita mo, tinalikala, winawasak niya. Ganon kalakas. No one was strong enough to subdue him night and day. Among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself in stones. Sinusugatan niya ang sarili niya. Bakit? Demon-possessed siya. I know, I'm hearing some kids, they slash their hands like this. Napopossess sila. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." Nagkukunwari pa lang siya, mag-isa siya. For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion." Dumami. Walang legion na isa. Okay? Kaya kung minsan magkukunwari yung tao, hindi, okay lang ako. Isang katutak problema niyan. Okay? "My name is Legion," he replied, "for we are..." Kanina ang gamit niyang pronoun, torture me. Isa lang. Sinungaling. Be careful when you read. From singular to plural. Umamin na. Kasi kay Lord, amen. Amen? Kaya ka nag-amen kasi kailangan mong umamin. "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. So ang spokesperson nila, ginagamit nila yung flesh ng possessed to manifest themselves. Kasi ang mga evil spirit, they need a vessel to manifest themselves. Kaya kung minsan, kakamay nagluluko-luko, pinapasukan niya ng mga demonyo para i-manifest ang kanyang sarili. Amen? Amen? Ba't mo papakita yung kuyukot mo? Kung walang balak yung spirit na nasa iyo. "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again to send them out of the area. And a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. You see, large herds of pigs, ibig sabihin, madaming kailangan na vessel, kaya kailangan, madami sila, so madaming vessel. Nagitin na, sabi ng mga demonyo, pwede na rin ito, kahit mga baboy, at least buhay, at least we can manifest. So pumasok sila sa mga baboy, kaya every encounter, kung minsan nakatawa lang gano'n, no? Labas! Ah! Hindi makapagtago yung demonyo sa loob. Allow us to go into them. He gave them what? He gave them what? Permission. Pwede namang durugin ni God yun. Pwede nga direkta sa impyerno yung mga yun. Binigyan sila ng permission. Ito matindi. Ikaw anak ka ng Diyos. Ito mukhang prayer to, na-answered prayer sila. Ikaw pa. Sabihin mo sa katabi mo, kung mga demonyo natupad yung request, ikaw pa. Ayaw mo siya. Sabihin mo sa katabi mo, higit ka pa sa mga demonyo. Anak ka ng Diyos. Tapos, konting translation lang, hindi mo makuha. Hindi mo ma-perceive. Bakit? Kasi, namamayagpag yung ikaw. And the impure spirits came out and went into pigs, and the herd, about 2,000 in number, rushed down into the steep bank, into the lake, and were drowned. Those tending the pigs ran up and reported this in the town and countryside, and the people went out to see of what happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting, dressed. Ibig sabihin, dati hubad siya, and in his right man, and they were afraid. Anong kinatakutan nila?
Takot sila sa maayos. Anong kinatakutan nila? Pag pala dumarating si Jesus, nangangamatay ang ating mga baboy. Pakiakalaman pala ni Lord ang ating business. Pero ang totoo, nakitaan sila ng tunay na intensyon. Ayaw nila ng maayos, hindi sila naging masaya sa kalayaan ng may taong may religion. Kasi in the first place, bakit sila matatakot? Those who have seen it told the people what happened to the demon-possessed and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. I've seen one point there, you wore the dress. Alam niyo? Huwag niyong kalimutan, binasa natin kanina that this man cut himself. Tama? Yung sugat, kung umilam man yun, pinabihis siya ng Panginoon kasi ayaw ni Lord na expose yung sugat. Do you perceive that? Kaya kung ikaw, hindi mo naman kailangan isiwalat ang iyong masamang sitwasyon sa mga taong hindi naman dapat makarinig. Hindi mo naman kailangan i-broadcast ang buhay mo. Maaaring pwedeng kayo lang dalawa ng Panginoon. Hindi mo naman kailangan sabihin lahat na naging kahinaan mo sa nakaraan dahil chismosa ang pagsasabihan mo. May nag-testimony. Dati po ako magnanakaw. Pag upo sa likod, lahat ng membro hawak na yung bag. Altar call, hawak pa rin yung bag. May magnanakaw dito. Sabi, may magnanakaw pala dito. Baka madali itong bag ko. Kahit walang laman. Do you know that Jesus can fight for you? Can you perceive it? Jesus crossed the lake for that man. Because the Lord knows the need. Jesus fed the 5,000. Kahit pagod na siya, do may recommendation ng mga disciples, pauwi na lang natin. Sabi, pakainin natin, kawawa. They need food. The Lord will fight for you. Sabi sa katabi mo, the Lord will fight for you. Sa music team, sabi mo, the Lord will fight for you. Jeremiah 1:19, they will fight against you, but they will not prevail against you. Nakaidang against? For I am with you, says the Lord. For what? You see? If you understand that you have the Lord in you, it will automatically translate, problema ka lang, Kristiyano ako. Amen? Nag-encounter, pauwi pa lang Pinas, galing kami sa South Korea. Ginanong ko na. Encounter bukas. Eto Pilipinas, eto si Uwan. Sa loob-loob ko, Uwan ka lang, maging ewan ka sa akin. Nandito na, nandito ang Pilipinas. Tinuruan ako ng Holy Spirit na in-scale ko to. Darating daw, ma-hit daw ang Pilipinas, 12 hours. Ay yung flight, punta kaming Hong Kong. Wala pa ditong bagyo, Hong Kong to Pinas. Sabi ko, nasa Bulacan na kami bago mag-hit ang bagyo. Nakauwi na kami. Sabi ko, tuloy talaga yung encounter. Tapos ang worship ko. Sabi ko, Lord, encounter to. Para sa'yo to eh. Sa mga tao. Kalooban mo ang mangyayari dito. Hindi yung kalooban ng Diablo. Huwag mong pahintulutan yung kalooban ni Satanas sa masunod sa buhay mo. 3 ang plano ni Satanas sa'yo.
steal, kill, and destroy. That's it. John 10:10, sabi niya, but I have given you life abundantly. Yun ang plano ni Lord sa iyo. Abundance of His blessing. Nag-start na yung encounter, day 1. And I've been hearing the next day, the strong around 240 kilometers per hour down na bagyo. Alam mo, nakakalata ako, sabi ng Lord sa akin, actually, hindi naman nakakatakot ng bagyo. Nakakatakot yung media. Pinasip talaga ng Holy Spirit sa akin. Tinatakot ka ng media, pero actually, you are in control. Nagtuturo si Pastora Maylin, napansin niya pala ako, lumabas ako. Kinausap ko yung bagyo. Hindi ka pwede dito. May encounter kami. I really said that in the name of Jesus. I declare that no one can disturb this encounter. You are not allowed here by the power of the blood of Jesus. Sinabi ko lang, pumasok ako. Pero kahit sinabi ko yon, nakikiramdam ako kung darating pa rin itong bagyo na to. Alam mo, ang dumating, pumapatak na naman ang ulan sa bubong. Yung tamang ulan lang. Wala man akong narinig na hagibis ng hangin na dumating doon sa lugar as in ulan lang. Sabi ko, talagang makapangyarihan ng aking Diyos na buhay. Doon na. Kasi perceive ko ang kalooban ng Panginoon. Glory to God. The next day, graduation. Tapos, after ng graduation, uwian na. Sabi ng Diablo, hindi ka makakauwi. Dadaan ako kung saan ka dadaan. Tataob ko ang sasakyan mo. Alam mo, ang ginawa pa namin ni Pastora, from Bulacan to San Fernando, Pampanga. Nag-shopping pa kami. Punta pa kaming SNR. Sabi ko, Panginoon, makakauwi kami. Puro pananakot lang ginagawa ng kalaban. Nakapag-shopping na kami, nakapasyal pa kami sa bayan namin. 2 days lang. Saan ka nakakita sa mundong ito? 2 days lang kami pumunta sa Pampanga. Nag-shopping pa kami. After ng encounter. Yun na lang yung pamalit namin sa pagod. Kaya pag may shopping, hayaan nyo na kami. Alam mo, the next day, pumunta ako doon sa lugar namin. Actually, hindi ko na po. Pinicturean ko. Kasi flight namin the next day, ang sabi ng Diablo, itataob ko ang iyong eroplano sa alapaap. Alam ko, sagabal ako sa plano ni Satanas. Alam mo, the next day, blue sky. Blue sky. Nakita ko doon sa lugar namin, talaga lumampas yung tubig, pero gumanda yung view. Actually, kaya sinama ko si Bonsi mo. Sabi ko, tingnan mo, nakita ko yung blue sky, umaga, sa gabi flight namin. Sabi ko, tuloy ang uwi sa Dubai. Alam mo bakit? Hindi ako pwedeng ma-delay kasi darating si Dr. Charles ng 12, sasalubungin ko siya. Susunduin ko siya sa airport, akong magsusundo, kaya hindi madidelay ang aking flight. Why? If you perceive that the power of God is in you, you have every raw material that is already in you. Just confess it. And manifesting the power of God coming out from you. Natutuwa si Lord nang merong natutupad na declaration mo sa buhay mo. Kasi God is so glad to bless you generously. Say amen. Say amen. Say amen. Ang kailangan lang, nape-perceive mo. Panginoon, baka hindi ako para sa mga blue eyes. Come on. Baka para ka lang sa katabi mo, saan ka pa pumunta? Amen? 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 Iniisip mo, saan ka maglo-loan? Katabi mo, mayaman yan.
Yan yung katabi mo na, saan ka pupunta? The Lord is always ready to bless you. Amen? John 14:16-17, and I will pray the Father and He will give you another helper. Kaya ang Holy Spirit tinawag na helper. That He may abide with you forever. Hanggang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito, hindi ka mauubusan ng supply, hindi ka mauubusan ng tulong mula sa Diyos. Bakit? Anak ka niya. Dapat ma-perceive mo yun. Huwag mong guguluhin yun. Pangako ng Diyos sa iyo, dapat confident pag dating mo ng umaga, alam ko nangyayari to kasi kalooban ng Panginoon. Nangyayari to sa akin, alam ko kasi mahal niya ako. Sigurado may magandang resulta to. Immediately, whenever circumstances na tinatawag ng mundong ito, challenges, trials, o ano ba tawag mo o problems, immediately, meron niyang magandang idudulot sa iyo. Bakit? Saan sabi ng Bible? Romans 8:28. Anong sabi niya? All things works together for good for them who love God. Mahal mo ba ang Diyos? Ay mahina. Mahal mo ba ang Diyos? Tita, mahal mo ba ang Diyos? The all things works together for good. Automatic na yon. Kahit may bagyo, may bagyo. Akala mo naman sa Pilipinas, bagong bagyo sa'yo. Kaya ako na may napagtripan ako Habi yan, traffic! Tumigil ka nga. Sa Pilipinas, 5 oras ang traffic sa EDSA. Tama? Dito na traffic ka lang ng 30 minutes. Sabi mo, matraffic. Ang totoo, pinagpapala ka ng Panginoon, hindi mo ma-perceive kasi hindi ka marunong maging masaya. Amen? Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Ibig sabihin, kailangan mo malaman, automatically, pag may weakness ka, doon ka palalakasin ng Panginoon. We do not know what we ought to pray. Pray po, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless cross. Kung minsan hindi mo na alam kung ano mag-pray, Panginoon, naubusan na ako ng panalangin, naubusan na ako ng sasabihin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-fix ito. Bakit hanggang ngayon, di pa rin nangyayari ito? Tagangunod ang pinapanalangin sa iyo. Buwan na, taon na, dekada na, wala pa rin. Wala na akong alam sabihin. Yun ang inaantay ng Holy Spirit. Yan ang gusto ko, yung umasa ka sa akin, sabi ng Panginoon. Bakit? Ako na magtuturo sa iyo kung anong ipapanalangin mo. Ang ipapanalangin mo, paano ka manalangin? Umiyak, mag-roll, yung nauubusan ka na ng hininga. Kumisang gusto pa ng Diyos yun. Kasi mas genuine. Kumisang mag-isa ka na lang, nagpe-pray ka pa, pa-English ka pa. Kapampangan ka, manalangin ka kapampangan. Ta-translate mo pa yan. Amen? Alam mo, pag naintindihan mo ang kaisipan ng Diyos, hindi ka mahirapan. Itong kalooban ng Panginoon. Sa araw na ito, kung ba man pinagdadaanan mo, may you be updated. You must be an updated version of yourself. Every word of God you perceive is an update. Every revelation you receive from the Lord is an update. Nang problema ka sa asawa mo, update. Bakit? Grabe. Ganito pala, mamblema sa asawa. Sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Update yan. Kasi bakit? Ina-up to date ka. Yan ang tunay sa buhay. O ngayon, nakita mo, kahit may problema mo, may problema ka, kaya mo pala. Kasi dati iniisip mo, hindi mo kaya. Kung minsan iniisip mo, pag nawala ka sa akin, buti na, mamatay na lang ako. Ang dami nag-break, buhay pa hanggang ngayon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Updated. All things have passed away. 486 to Windows. Behold, all things have become new. Updated. But make sure that your compassion about yourself always benefits you.
Marami kasi nagsasabi sa sarili, yung hindi pa beneficial sa kanila. You know, sometimes when I greet someone I know struggling with finances, kumusta ka na milyonaryo? Nagulat siya sa akin. Kasi susunod na makausap ko yung nape-perceive ko na problema ng pera, kamayin ko siya, milyonaryo, pakape ka naman. Amen? Sometimes, ayusin ang utak. Tingnan mo yung katabi mo. Taas mo yung kamay. Itapat sa utak. Adjust ngayon. Kulang sa update. Kulang sa kwerdas. Alam mo ba gaano kakamahal ng Diyos? Do you not perceive it? Anak ka ng Diyos, nalagay mo pababayaan ka niya? Yung ang batang antigas-tigas ng ulo, nagiging malambot pa rin ang puso ng kanyang magulang sa kanya, kahit anong tigas ng ulo niya. Kasi bakit? Anak niya! Tama ba? Tandaan mo to. You are today's product of what you said to yourself yesterday. Chance mo na, ang araw na ito. Kung may sinabi kang hindi maganda sa buhay mo, bawiin mo na. Ang Panginoon, hindi ka lang niya niligtas. Dinisarm niya rin yung kalaban. Amen. So si God, hindi ka lang niya binigyan ng proteksyon. Binigyan ka niya ng offense. Wala nagcha-champion sa basketball ng puro depensa lang. Nag-champion kayo kasi umescore kayo. Tama ba? Amen. Bro Ramil, ayos lang ba yun? Ayos lang yun. Amen. Amen. Ayos lang yun. Lahat tayo dito, champion. Sa damo, si Lord hindi ka lang niya linigtas, dinisarm niya pa yung kalaban. Why? Sinabi na sa Revelation, through the power of His blood, the saints, tayo yon, already defeated the enemy. Kaya kung yun, hindi mo pa sinasa puso yun, habang buhay kang magiging talunan. Actually, hindi ka naman talo. Hindi mo lang alam na panalo ka. Alam mo, nakakalungkot yun. Interbarangay namin, crucial game. Yung magaling naming player, padribol-dribol. Lahat kami, nakatingin sa kanya. Inubos niya yung oras. Talon ng talon, nawag yung bola. Inubos mo ang oras lamang ng isa kalaban. Akala niya panalo kami. Akala niya lamang kami. Nahulog tuloy kami. Kaya kung minsan yung mga peging tagumpay, mag-ingat. Amen? Amen. Yung mga temporaring saya, iwasan natin yan. Hindi ba yung kamukha ni Jesus pinako sa krus, tagumpay naman. Amen. Tandaan mo, isa lang ang tunay na tiyak na tagumpay sa ibabaw ng mundong ito. Kung anong sinasabi ni Lord sa iyo, yun ang magiging ikaw. Huwag mo lang kontrahin. What God says to you, you become. Yun ang paintulutan mo mangyari sa buhay mo. Because you know why? Only Jesus can satisfy your need. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng first time attendee, just raise your hands towards God. Do you know that God brought you here because He loves you? God brought you here for you to have this message today. That with Him, you will be in a lifestyle of success. And without Him, you can do nothing. He died for you. He suffered because He loves you. Every whiff, everyone's is a demonstration of the greatest love of all that every woman have known. Everyone's have a drop of blood. And the Bible said,
Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. His blood is the only qualified blood to cleanse all your sins. Maybe you came here with the mountainous sins, struggles before you came here. Today, God is ready to forgive all your sins and cleanse you for all unrighteousness. Today, Jesus wants you to have the right relationship with the Father, so that whenever you pray, Our Father, you have that relationship, Him as the Father, and you are the child. But you have to admit that you cannot cleanse your own sins. Only Jesus. And you are on the perfect spot today. You are at the right place at the right time to have these lifetime blessings to become a child of God. All you have to do is to admit that you are a sinner and you need a Savior. And declare with your mouth that Jesus is Lord. And believe in your heart that God raised Him from the dead. The Bible said you'll be saved. And if you are ready for this kind of relationship, a chance of a lifetime that can guarantee your eternal relationship with the Father, I would like to repeat after me with this very important prayer of your life. Repeat after me. It doesn't need to be loud, as long as it comes from your heart. Say, Jesus. Sabi mo, Jesus, thank you for bringing me here. I admit I am a sinner. A lot of sins I have committed against you, against my neighbor, and against myself before coming here. Forgive me. Cleanse me with your most precious blood. Only your blood can clean me now. As I declare, you are the Lord and God of my life from today. And I thank you for this 100% cleansing you have done in my life today. And I do believe you have been resurrected from the dead. And I want the Holy Spirit to make my body His vessel from today. Say it. Come, Holy Spirit, live in me for eternity. I thank you for this genuine relationship. Now I am your child, and you are my Father. Thank you for saving me today. In the name of Jesus, this is my prayer. Amen. If you prayed that prayer truly, this is a day that God has saved you. Hello everyone. Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.